So, good day everyone. Good day, sir. I am Sandy Charles Mediana from BSIT 3A. So, sa video po ito, papakita ko po sa inyo ang ginawa naming management system ni Miss Aribelio gamit ang Adobe XD. And sa video po ito is makikita nyo po yung admin web and customer web. So, ganoon na din po yung admin mobile and customer mobile. So, sa video po ito is 70% lamang, ngunit ay 70% lamang ang aking papakita. Ngunit, since natapos na po namin, so siguro po papakita ko na po ng 100% yung ginawa naming management system. So, simple lamang po yung ginawa namin. So, sana po magustuhan nyo. So, ang management system po namin is e-commerce, and ang pangalan po ng aming e-commerce system is Elbaria. So, unahin na po muna natin dito sa admin web. So, dito po sa admin web. So, pag-click po natin yung pag-click po natin forget password. Papunta po siya dito. So, forget password. Then, back to login. Then, pag naka-login na, pag meron ng input dito, wait. So, dito po, pag nag-input po tayo dito, login. So, pupunta po siya sa admin dashboard. So, dito po sa admin dashboard, makikita natin yung mga total of sales, orders, and revenue. Dito rin po natin makikita yung revenue summary ng mga buwan. So, dito rin yung inventory overview, and then yung best seller. best selling products. So, pag pinindot po natin ng orders, syempre makikita po natin dito yung mga orders ng mga customer. So, pag tinig natin yung pending, makikita natin yung pending. Ganon din po itong pack, yung ship, and also yung delivered. So, punta naman po tayo sa products. So, dito naman po sa products, makikita natin dito yung mga products na binibenta ng admin. So, pag meron po siyang gustong ipakitang product, may naisip siyang bagong product na gusto niyang ibenta, then mag-add product lang po siya. So, dito, makikita po natin dito yung product name and yung description ng product. And also, yung media po, yung picture na ilalabas para tangkilikin yung mga tao na bumili. So, dito rin po yung pricing and inventory. So, pag linik po natin yung save product, so, lalabas na po siya dito. So, dito naman po tayo sa customer. So, dito naman po sa customer, makikita nyo po yung mga nag-order na customer, yung mga names pa nila, and then yung email. And also, yung location nila, kung saan nyo i-deliver, and kung ilan yung in-order nilang product. Let's say, for example, sa isang product, nag-order siya ng 12. So, lalabas po dito. So, kung makikita rin dito kung magkano yung nagastos niya or na-spend niya sa item na yun. And kung kailan ba siya nag-order, kung last week, last month, so makikita po dito. So, dito naman po sa analytics. So, dito po, makikita natin dito yung analytics ng admin, which is yung monthly analytics ng admin. So, dito po sa total revenue is meron siyang $12,500. So, total of sales, meron po siyang 500. Then, yung product performance. So, sa product A, let's say for example, yung product A yung shoes, ganon. So, yung sales niya is 5,000. So, dito po makikita yung mga refunds return, total returns,
So sa discount naman po, pag sa discount, masasabi nating marketing strategy to para may mga bumiling products sa'yo. Kumbaga, magkakaroon sila ng discount para mas maraming bumili. So kapag yung admin may magbebenta and may maisip siyang bagong promo code, so magkikreate lang po siya. Then dito, magkikreate lang siya dito ng discount code, generate. So, dyan. So, kapag tapos na po siya mag-create, then create discount, then babalik siya dito. And then lalabas dito yung create niya. So, dito naman po tayo sa profile ng admin. So, dito po yung profile name, store description, yung store logo, and store banner. So, save changes. Pupunta siya sa dashboard. So, dito naman po yung help support ng admin. So, dito po natin makikita yung ticket ID, yung subject, yung status, and yung date. So, as you can see po, lahat naman po is functional. Yan, lahat po ng nasa instructions is nasunod po. So, ngayon naman po is proceed naman po tayo sa web customer web. So, dito naman po sa customer web, so kapag nakalimutan mo yung password mo, yan, then back to login, and then kapag wala ka namang account or gagawa ka pa lang, then create account. Yan. So, pag naka-create ka na, sign in ulit, then magsa-sign in ka dito, then pag naka-sign in ka na, click mo yung login. So, sa login, pupunta siya dito sa dashboard. Yan. So, click natin to. Let's say, for example, sa products. Yan. Nag-search tayo ng shoes. Then, pag sinearch natin yan, lalabas dito yung mga klase ng shoes na binibenta. So, andito ba yung mga klase ng shoes na binibenta? Yan. So, sa products naman po. Yan. So, dito na yung mga products. So, sa category, clothing. So, sa clothing, dyan. Ito rin yung shoes, yung accessories. So, ito po functional. Yan po nag-add to cart. Yan. So, yan. Wishlist. So, dito, mapapakita yung shopping cart. So, pag-click mo to cart, pupunta siya dito sa cart. So, pag mag-add ka, ayan. Yan, pag nag-add ka ulit, ayan. So, proceed to checkout. Yan. So, makikita po natin dito yung name mo. Then, let's say for example, may asawa ka, ganun. So, kung yung ayaw mong gamitin yung pangalan mo, pwede mo rin gamitin yung pangalan ng asawa mo. So, dito naman po, sa payment method, pwede kang mamili ng cash on delivery, credit card, or e-wallet. Then, finish order mo lang. So, dito na pupunta yung order tracking. So, dito makikita kung processing na ba, ship, or out of delivery. So, contact support. So, ito po yung help center. Ito po yung help center ng customer. Ayan.
Then ito naman po yung profile and settings nung customer, yung personal details niya. Dito yung makikita yung personal details and pwede mo siya ma-edit. So ito na yung mga recent orders niya. So yung address niya, dito rin makikita. Yan. So pag pinili dito, then managot, pabrik siya naman. So yun po yung customer web. Ay, meron pa. Wait. So yan. Pag nag-search ka, then lumabas to. Maraming lalabas dyan. Yan, balik sa products. So let's say for example, itong product, gusto mong tignan ito. So lalabas dyan yung product details. So pupunta lahat dyan yung mga details ng product, yung variation niya, yung size niya, yung color, yung price, and availability and cart. Then yung description niya, and then also yung mga ratings and review. So yun lang po yung sa customer web. So ngayon naman po, proceed naman po tayo sa admin mobile. So dito naman po sa admin mobile. So forget password. Then back to login. Siyempre pag nakalimutan mo, back to login mo siya. Then login. So pupunta siya dito sa dashboard ng admin. So ito yung monthly niya. May kita ulit dito yung total sales, order, and revenue. So ito yung profile ng admin. So may kita dito yung profile ng admin. Then pag tapos na, and then babalik ulit siya sa homepage ng or dashboard ng admin. So dito po sa baba is yung mga navigator. So dito yung orders. So dito sa orders, meron yung pending, pack, ship, delivered. And then products. Dito yung mga products. Then kapag yung admin mag-add, so lalabas dito yung product. Yan. So kapag naka-add na siya, save yun lang, then babalik siya dito. So ito naman po yung customer. So dito sa customer, dito yung mga customer mo, customer ng admin. Dito yung mga active names nila. So dito naman sa analysis. So ito naman po yung report and analytics. So makikita natin dito yung weekly analytics ng admin. I mean nung product na mga binibenta niya. So ito naman po yung add discount. So makikita dito yung active na discount and yung mga expired na. So kapag yung admin may naisip na discount ulit, syempre mag-add siya. Then dito papasok na yung add niya ulit. Then pag naka-create na siya ng promo code, create discount, then babalik siya dito. So ito naman po yung help center nung admin. So makikita nyo po dito yung mga sa term nila. So as you can see naman po, lahat naman po is clickable. And lahat po nang nasa is nasunod, nasa instructions. So ito po yung admin mobile. So ito
po yung admin mobile. So, syempre, try natin ito. Pag clinic yung logout, pupunta siya dito syempre. Ayan. So, kasi po ito yung admin mobile. So, since tapos na tayo dito, proceed naman po tayo sa customer mobile. So, dito naman po sa customer mobile, again, pag nag-forgot password ka, so pupunta siya dito, and then mag-login, and kung wala ka pang account, create an account, and then pag naka-create ka na, click mo yung sign in, and then mag-login ka na dito, and then click na login. So, dito naman po, papasok yung login kay dashboard ng customer. So, nakikita mo po dito, scroll na po yung features product, yung mga trending product, season deals, yung mga recommended. So, ito naman po is yung add to cart. So, dito po is may 5 ulit na navigation. So, explore, wishlist, cart, and then yung profile. So, sa explore, again, dito makikita yung mga product, then explore. So, sa explore, clinic to, lalabas yung mga categories, then clothing, shoes, accessories. So, kapag dito sa products, so pag clinic to, lalabas dito yung product details. Ayan. So, at, so dito naman po tayo sa wishlist. Hindi ko move to cart. Ayan. So, dito naman, last, check out. Then, pag transit, pag menu, pag tinaranak, yung order, ito. And pag yung help, ito naman po yung help support. And ito ulit yung profile. So, ito yung profile or settings ng customer, which is ako. And dito rin po yung logout. So, as you can see po, lahat naman po is clickable. And then also, kapag nasa checkout ka na, syempre may payment method ulit. So, mamimili ka kung ayan. Place order. Then continue shopping. Ayan. So, meron pa. So, ito po, yan, kapag kumbaga nag-search ka ulit ng shoes, then pag-click mo yan, pupunta siya dito sa mga search list ng result ng shoes. So, dito po yung mga shoes nito. So, then pag next yan, pag ganyan din, muli. So, yun lang po yung so, yun lang po sa yung uh, 100% ng management system namin. So, sana po nagustuhan nyo. Salamat po sa panonood. Thank you sir and have a good day.